Patriarchs and Prophets, Chapter 10, Ang Tore ng Babel. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 9 to 11. Upang muling magkatao ang nasirang sanlibutan na dinaanan pa lamang ng baha upang alisan ng pagkabulok ng moralidad, ang Diyos ay nag-ingat ng isang sambahayan lamang, ang sambahayan ni Noah. Kanyang sinabi, "Ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito." Genesis chapter 7 verse 1. Ganun pa man, sa tatlong mga anak ni Noah ay mabilis na lumago ang mga tampok na mapagkikilanlan ng sanlibutan bago ang baha. Kay Sem, Siyam at Japet na magiging pundasyon ng lahi ng tao, ay mababakas ang likas ng kanilang mga ninuno. Si Noah sa pagsasalita sa ilalim ng banal na pagkasi ay hinulaan ang magiging kasaysayan ng tatlong lahi na magmula sa tatlong mga amang ito ng sangkatauhan. Sa pagtunton sa magiging mga angkan ni Siyam mula sa anak sa halip na sa ama ay kanyang sinabi, "Sumpain si Kanaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid." Ang di pangkaraniwang krimen ni Siyam ay nagpapahayag na ang paggalang sa kapwa ay matagal nang nawala sa kanyang kaluluwa. At iyon ay naghayag ng pagkawalang galang sa Diyos at pagkamasama ng kanyang likas. Ang masasamang likas na ito ay nagpatuloy kay Kanaan at sa kanyang mga anak, na ang patuloy na paggawa ng kasalanan ay tumawag sa hatol ng Diyos para sa kanila. Sa kabilang dako naman, ang paggalang na inihayag ni Sem at ni Japet sa kanilang ama, at dahil doon ay ganon din naman sa mga banal na palatuntunan, ay nagpapahayag ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Tungkol sa mga anak na ito ay sinabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Pakaramihin ng Diyos si Japet at magtira siya sa mga tolda ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya." Ang linya ni Sem ang magiging linya ng piniling bayan ng pakikipagtipan ng Diyos tungkol sa ipinangakong tagapagligtas. Si Jehovah ang Diyos ni Sem, sa kanya magmumula si Abraham, at ang bayang Israel na sa pamamagitan niya ay darating si Kristo. Maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Awit 144 verse 15. At si Japet ay titira sa mga tolda ni Sem. Sa mga pagpapala ng Ebanghelyo, ang mga anak ni Japet ay magkakaroon ng tanging bahagi. Ang mga anak ni Kanaan ay bumaba ng husto sa pinakahamak na uri ng kawalan ng pagkilala sa Diyos. Bagaman ang inihulang sumpa ay hinatulan sila ng pagiging alipin, ang hatol ay hindi iginawad sa loob ng maraming siglo. Tiniis ng Diyos ang kanilang kapusungan at kasamaan, hanggang sila ay lumampas sa hangganan ng banal na pagtitiis. Nang magkaganon, sila'y binawian ng mga ari-arian at naging mga alipin ng mga anak ni Sem at Japet. Ang inihula ni Noah ay hindi isang walang pakundangang pagbibitiw ng galit o kaluguran. Hindi iyon nagtakda ng likas at kahinatnan ng kanyang mga anak. Subalit pinahayag noon ang magiging bunga ng uri ng buhay na kanilang pinili at uri ng likas na kanilang pinalago. Iyon ay isang paghahayag ng panukala ng Diyos para sa kanila at sa kanilang mga anak, batay sa sarili nilang likas at pag-uugali. Bilang isang patakaran, minamana ng mga anak ang disposisyon at hilig ng kanilang mga magulang, at ginagaya ang kanilang halimbawa. Kung kaya't ang mga kasalanan ng mga magulang ay siyang ginagawa ng mga anak, mula sa isang lahi tungo sa isang lahi. Kung kaya't ang kasamaan at pagkawalang galang ni Ham ay ginaya ng kanyang mga anak at naghatid ng sumpa sa kanila sa loob ng maraming panahon. Ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Ecclesiastes 9 verse 18. Sa isang panig naman, lubos na pinagpala ang paggalang ni Sem sa kanyang ama,
At anong magigiting na linya ng mga banal na tao ang lumabas sa kanyang mga anak? Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng mga sakdal at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Awit 37 verse 18 and 26. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagantihang loob sa mga umiibig sa Kanya, at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng mga lahi. Deuteronomy 7 verse 9. Sa ilang panahon, ang mga anak ni Noah ay patuloy na nanirahan sa mga bundok na pinagtigilan ng daong. Samantalang ang kanilang bilang ay dumadami, ang pagtalikod sa pananampalataya ay kaagad humantong sa paghihiwalay. Yaong mga nagnais kalimutan ang kanilang manlalalang at iwaksi ang pamimigil ng kanyang kautusan ay nakadama ng walang sawang pagkainis sa mga pagtuturo at halimbawa ng mga kasamahan nilang may pagkatakot sa Diyos. At pagkalipas ng ilang panahon ay nagpasya silang humiwalay sa mga sumasamba sa Diyos. Dahil doon sila ay naglakbay tungo sa kapatagan ng Shinar sa mga tabi ng ilog Euphrates. Sila ay naakit ng kagandahan ng lugar at ng katabaan ng lupa at ipinasya nilang gawing tahanan ang kapatagang ito. Dito ay nagpasya silang gumawa ng isang lunsod na doon ay may isang mataas at matayog na tore na maaring hangaan ng sanlibutan. Ang layunin ng mga panukalang ito ay upang iiwas ang mga tao mula sa pagkalat sa malalayong lugar. Iniutos ng Diyos sa tao ang humayo sa buong lupa upang kalatan at supilin. Subalit ang mga manggagawang ito ng tore ay nagpasyang ingatang magkakasama ang kanilang komunidad bilang isa at magtatag ng isang kaharian na sa pagdating ng panahon ay magpuno sa buong lupa. Kung magkaganon, ang kanilang lungsod ay magiging sentro ng isang kahariang pangbuong sansinukob. Ang kalwalatian noon ay tatawag ng paghanga at pakikiisa ng sanlibutan at kikilalanin ang mga nagtatag noon bilang mahuhusay. Ang dambuhalang tore na umaabot sa mga langit ay iginayak upang tumindig bilang isang bantayog ng kapangyarihan at karunungan ng mga gumawa noon. Nagpapanatili sa kanilang katanyagan hanggang sa huling mga kalahian. Ang mga naninirahan sa kapatagan ng Shinar ay hindi naniwala sa pangako ng Diyos na hindi na niya muling gugunawin ang lupa sa pamamagitan ng baha. Marami sa kanila ang tinanggihan ang pagkakaroon ng Diyos at sinabing ang baha ay bunga ng katutubong pagkilos ng kalikasan. Ang iba ay naniniwala sa isang makapangyarihan sa lahat at siya yaong gumunaw sa sanlibutan. At ang kanilang mga puso gaya ni Cain ay nanghimagsik laban sa kanya. Ang isang layunin nila sa pagtatayo ng tore ay ang pagkakaroon ng sarili nilang kaligtasan kung sakaling magkakaroon ng isa pang pagbaha. Sa pamamagitan ng pagpapataas sa tore ng higit sa naabot ng mga tubig ng baha, ay inisip nilang mailalagay ang kanilang sarili sa hindi maaabot ng anumang posibleng kapahamakan. At pagdating nila sa kinaroroonan ng mga ulap ay inaasahan nilang matitiyak ang sanhi ng baha. Ang buong proyekto ay iginayak upang lubos pang parangalan ang kapalaluan ng mga nagsasagawa noon at upang ilayo ang isipan ng mga tao sa hinaharap mula sa Diyos at akayin sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noong ang ilang bahagi ng tore ay matapos, ang isang bahagi noon ay ginawang tirahan ng mga gumagawa. Ang ibang bahagi, lubos na nagayakan at mahusay na nilagyan ng mga kasangkapan, ay nakatalaga para sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao ay nagalak sa kanilang pagtatagumpay at pinuri ang kanilang mga Diyos na pilak at ginto at iniharap ang kanilang sarili laban sa hari ng langit at ng lupa. Pagdaka ang gawaing nagpapatuloy sa pag-unlad ay natigil. Ang mga anghel ay isinugo upang pigilin ang layunin ng mga manggagawa. Mataas ng lubha ang naabot ng tore
At naging napakahirap na upang ang mga nasa itaas ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga nasa ibaba. Kung kaya may mga lalaking itinalaga sa mga estasyon, bawat isa ay tatanggap at magbibigay ng ulat sa sunod sa kanya tungkol sa hinihinging kagamitan o tagubilin tungkol sa gawain. Samantalang ang mga mensahe ay pinapasa sa isa't isa, sa ganoong paraan ang wika ay nagulo. Kung kaya't ang kasangkapang tinatanggap ay yaong hindi kailangan at ang tagubiling ibinigay ay malimit nagiging kabaliktaran noon. Nagkaroon ng kaguluhan at pagkalito. Ang lahat ng paggawa ay napatigil. Hindi na maaring magkaroon pa man ng kaayusan o pagkakaisa. Ganap na hindi maipaliwanag ng mga gumagawa ang kahima-himalang nangyayari sa kanila. At sa kanilang galit at pagkabigo ay sinisi nila ang isa't isa. Ang kanilang pagkakampi-kampi ay humantong sa labanan at pagdanak ng dugo. Mga kidlat mula sa langit bilang tanda ng galit ng Diyos ang sumira sa itaas na bahagi ng tore at ito ay ibinagsak sa lupa. Pinadama sa kanila na mayroong isang Diyos na namumuno sa mga langit. Hanggang sa mga panahong yaon, ang lahat ng mga tao ay gumagamit ng isang wika lamang. Ngayon, yaong mga nagkakaunawaan sa isa't isa ay nagsama-sama. Ang iba ay nagtungo sa isang dako, ang iba naman ay sa iba. Mula roon ay binulabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ang pangangalat na ito ang paraan ng pagpupuno ng tao sa lupa. Kung kaya ang layunin ng Panginoon ay naisakatuparan sa pamamagitan ng isang paraang iginayak ng tao upang hadlangan ang katuparan noon. Subalit ang lahat ay naging pagkatalo noong mga inilagay ang kanilang sarili sa paglaban sa Diyos. Kanyang layunin na samantalang ang mga tao ay humahayo upang magtatag ng mga bansa sa iba't ibang bahagi ng lupa ay magdala sila ng pagkaalam tungkol sa kanyang kalooban, upang ang liwanag ng katotohanan ay patuloy na magliwanag sa mga sumusunod na kalahian. Si Noah, ang tapat na nangangaral ng katuwiran, ay nabuhay sa loob ng 350 taon pa makalipas ang baha. Si Sem sa loob ng 500 taon, at sa pamagitan noon ang kanilang mga anak upang malaman ang kalooban ng Diyos at ang kasaysayan ng kanyang pakikitungo sa kanilang mga ama. Subalit hindi sila handang makinig sa mga katotohanang hindi kaaya-aya. Wala silang pagnanasang panatilihin ang Diyos sa kanilang kaisipan. At sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming wika, sila sa isang malaking banda nawalay sa pakikisalamuha doon sa sana ay nakapagbigay sa kanila ng liwanag. Ang mga manggagawa ng tore ay nagumon sa espiritu ng pagmumukmok laban sa Diyos. Sa halip na may pagpapasalamat na alalahanin ang kanyang kaawaan kay Adan at ang kanyang mabiyayang pakikipagtipan kay Noah, sila ay nagreklamo sa kanyang karahasan sa pagpapalabas sa unang mag-asawa mula sa halamanan ng Eden at sa paggunaw sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang baha. Subalit samantalang sila ay di nasisiyahan sa Diyos sa pagiging walang pakundangan at malupit, ay kanilang tinatanggap ang patakaran ng pinakamalupit sa mga manghihimagsik. Si Satanas ay nagsisikap makasumpong ng ikagagalit sa mga pagbibigay ng handog na naglalarawan sa pagkamatay ni Kristo. At samantalang ang isipan ng tao ay nadidiliman ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay inakay niya sila upang gumawa ng huwad na pag-aalay ng mga handog at sakripisyo, at isakripisyo ang kanilang mga anak sa mga altar ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Samantalang ang mga tao ay lumalayo sa Diyos, ang mga banal na katangian, ang pagiging makatarungan, pagiging dalisay, at pagkamapagmahal ay hinalinhinan ng pagsasamantala, labanan, at pagpapatayan. Ang mga tao ng Babel ay nagpasya upang magtatag ng isang pamahalaang hiwalay sa Diyos. Mayroong ilan sa kanila, ganun pa man, ang may pagkatakot sa Panginoon, subalit nadaya ng mga pagpapahayag ng mga hindi naniniwala sa Diyos at naakit sa kanilang mga panukala.
Alang-alang sa mga tapat na ito ay pinagpaliban ng Panginoon ang kanyang paghatol at binigyan ng tao ng panahon upang makilala ang tunay na likas at maipahayag nila ang kanilang tunay na ugali. At samantalang ito ay susulong, ang mga anak ng Diyos ay gumawa upang ilayo sila sa kanilang layunin. Subalit ang mga tao ay lubos na nagkakaisa sa kanilang gawang mapanghamon sa langit. Kung sila lamang ay hindi napigil, ay maaaring nakuha nila ang sanlibutan sa kamusmusan noon. Ang kanilang pagkakampi-kampi ay nakabatay sa panghimagsik, isang kahariang itinatag sa pagpaparangal sa sarili. Isa kung saan ang Diyos ay walang kapamahalaan o karangalan. Kung ito lamang pagkakampi-kamping ito ay pinahintulutan, isang malaking kapangyarihan ang maaaring nagkaroon ng kapamahalaan upang pawiin ang mga matuwid. At kasama noon ang kapayapaan, kaligayahan at kasiguruhan mula sa lupa. Sapagkat ang mga banal na utos na banal at matuwid at mabuti ay sinisikap ng mga taong palitan ng mga kautosang sumasang-ayon sa mga layunin ng sarili nilang sakim at malulupit na puso. Yaong mga may pagkatakot sa Panginoon ay nanawagan sa Kanya upang mamagitan at bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. Sa kaawaan sa sanlibutan ay binagsak niya ang mga layunin ng mga gumagawa ng tore at ibinagsak ang bantayog ng kanilang kapusungan. Sa kaawaan ay nilito nila ang kanyang wika. Sa ganon ay nahadlangan ang mga layunin ng kanilang panghimagsik. Ang Diyos ay matiisin sa kasamaan ng mga tao. Binibigyan sila ng sapat na panahon upang makapagsisi. Subalit tinatandaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa upang tanggihan ang otoridad ng kanyang makatarungan at banal na kautusan. Sa bawat panahon, ang hindi nakikitang mga kamay na humahawak sa setro ng kapamahalaan ay inilalawit upang pigilin ang kasamaan. Di mapagkakamali ang mga katibayan ang ibinibigay ng manlalalang ng sansinukob, ang isang walang hanggan sa kaalaman at pag-ibig at katotohanan, ang kataas-taasang hari ng langit at ng lupa, at walang sino man ang hindi mapaparusahang makalalaban sa kanyang kapangyarihan. Ang mga panukala ng mga gumagawa ng tore ay umantong sa kahihiyan at pagkatalo. Ang bantayog ng kanilang pagmamalaki ay naging bantayog ng kanilang kahangalan. Ganun pa man, ang mga tao ay nagpapatuloy sa pagtahak sa ganong landasin, umaasa sa sarili at tinatanggihan ang mga utos ng Diyos. Iyon ang prinsipyong sinikap ikalat ni Satanas sa langit. Yun din ang nangibabaw kay Cain sa pagdadala ng kanyang handog. Mayroong mga gumagawa ng tore sa ating kapanahunan. Ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay nagtatayo ng kanilang mga teorya mula sa kinikilalang pahayag ng agham at tinatanggihan ang hayag na salita ng Diyos. Ginagawa nilang magsalita tungkol sa pamahalaan ng moralidad, tinatanggihan nila ang kanyang mga utos at ipinagmamalaki ang kasapatan ng pangangatwiran ng tao. At sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Sa sanlibutan ng mga nagpapanggap na Kristiyano, marami ang lumalayo mula sa malinaw na pahayag ng banal na kasulatan at gumagawa ng mga aral mula sa mga kaisipan ng tao at nakalulugod na kasinungalingan. At itinuturo nila ang kanilang tore bilang isang paraan upang makapanhik sa langit. Ang mga tao ay humahanga sa kahusayan ng nagsasalita, samantalang iyon ay nagtuturo na ang sumasalansang ay hindi mamamatay, na ang kaligtasan ay makakamtan ng walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga nagpapanggap na tagasunod ni Kristo ay tatanggapin ang pamantayan ng Diyos, iyon ay mag-aakay sa kanila sa pagkakaisa. Subalit hanggang ang kaalaman ng tao ay tinataas ng higit sa kanyang banal na salita,
ay magkakaroon ng dibisyon at paglalabanan. Ang lumalaganap na kaguluhan ng nagtatalo-talong mga pananampalataya at mga sekta ay angkop na inilalarawan ng salitang Babylon na ikinakapit ng hula sa mga iglesyang umiibig sa sanlibutan sa mga huling araw. Marami ang nagsisikap gumawa ng langit para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkakamit ng mga kayamanan at kapangyarihan. Sila'y nanunungayaw ng pagpighati, sila'y nangagsasalitang may kataasan. Yuyurakan ang karapatang pangtao at winawalang halaga ang banal na kapangyarihan. Ang mapagmataas ay maaring sa isang panahon ay nasa kapangyarihan at maaaring makakita ng pagtatagumpay sa lahat ng kanilang isinasagawa, subalit sa wakas makasusumpong lamang sila ng pagkabigo at kaabahan. Ang panahon ng pagsisiyasat ng Panginoon ay ngayon na. Ang kataas-taasan ay bababa upang tingnan ang ginawa ng mga anak ng tao. Ang kanyang ganap na kapangyarihan ay mahayag. Ang mga gawa ng pagmamataas ay ibababa. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang niwawalang mahalaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon ay nangatayong matibay magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Awit chapter 33, verse 13, 14, 10, and 11.